gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. Magandang araw mga bata. Ngayon tayo ay nasa ika-4 na linggo, aralin 4. Mga pagbabago sa kultura ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. Okay, so ito ang aking video panturo ni Ginang Jasmine A. Rodolfo. Ito ay mula Abril 12 hanggang Abril 16, 2021. Okay, ang una natin gagawin ay basahin muna natin itong layunin na tatalakay ang impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Ito ang ating mga matututunan: pagbabagong kultural sa kanilang pananamit at panamuti, pagkain, arkitektura, relihiyon, edukasyon, pagpapangalan, wika at panitikan, musika, sayaw at sining. Dito sa subukin, iguguhin nyo ang masayang mukha kung sa iyong palagay ay tama ang sinasaad sa pangungusap, at malungkot na mukha naman kung ito naman ay mali. Unang bilang: ang pagkamalikhain at pagkahilig sa musika ay likas na sa mga Pilipino. Kalawa, kakaunti lamang ang naging impluwensya ng mga Espanyol sa ating kultura. Katatlo, ang sayaw na karinyosa, pandango at lahota ay madaling natutuhan ng mga Pilipino. Ika-4, nagwagi sa patimpalak sa pagpipinta sa ibang bansa ang mga pintor na sina Juan Luna, Felix Resurrección Hidalgo. At ika-5, ang relihiyong Kristyanismo ay naging malaking salik sa paglaganap ng kulturang Espanyol sa Pilipinas. Okay, sulat ang inyong mga sagot sa inyong mga answer sheet. Iwasan din ang pagbura. Okay, so dumako na tayo dito sa balikan. Lalagyan nyo lang ng check kung tama ang pahayag sa bawat bilang at X kung hindi. Una, ang mga panahanan sa panahon ng Espanyol ay higit na malaki at matitibay dahil ang mga ito ay yari sa bato. Ikalawa, ang pinakamataas na antas na maaaring maabot ng isang katutubong Pilipino ay ang mestizo, mga hindi purong Pilipino. Ikatlo, naninirahan ng mga karaniwang Pilipino sa bahay na yari sa pawid at kawayan. Ika-4, ang nasa pinakamataas na antas ng mga mamamayan ay ang mga Indio na binubuo ng mga Espanyol ay pinanganak sa Espanya. At ikalima, natuwa ang mga Pilipino sa gusto ng pari noon. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Pumunta na tayo sa tuklasin, mga pagbabago sa kultura. Maraming pagbabago rin sa kultura ang naganap mula ng sakopin ng mga dayuhan. Maaring sabihing lumago ito at napayabong dahil sa ambag na impluwensya ng mga Espanyol. Ang mga pagbabagong ito ay malinaw na naaninag at patuloy na nakikita hanggang sa kasalukuyan. Ang mga impluwensya ay ambag ng mga dayuhan upang mapayaman ang natural na kultura mayroon ang ating bansa. Okay, pagdating sa pananamit, unti-unting nagaya ng mga Pilipino ang kasuotan ng mga Espanyol. Ang mga Pilipinong lalaki ay natutong magsuot ng sombrero, salawal, pantalon, jacket at sapatos, at ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno, palda, kamisang maluwag ang manggas. Gayon din ang paggamit ng sapatos, panuelo o alampay at panyeta. Ayan, so sa ating larawan, makikita nyo dyan ang mga kasuotan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol. Ayan, yan ang mga kasuotan ng mga Pilipino na unti-unting nabago sa pagdating ng mga Kastila or Espanyol. Ayan. Ayan ang mga suot nila. Yan, hanggang sa naging ganito na sila. Natuto na sila magsuot ng mga sombrero, mga salawal, may mga short na sila, pantalon, jacket, saka sapatos. Ayan.
Ayan, ito ang mga kasuotan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. Yan ay kasuotan ng isang Maria Clara na isinulat sa libro ni Jose Rizal ng panahon ng mga Kastila. Ganyan ang itsura nun. Ayan. Ayan ang mga kasuotan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. Okay, pumunta naman tayo sa pagkain. Pagluluto at pagkain ng mga putaheng gaya ng menudo, pochero, adobo, estofado, embutido, asado, relleno, afritada at iba pa. Pagkahilig sa mga pagkain tulad ng leche flan, hamon, longganisa, kutsara, kutsilyo, pinggan at serbilya sa hapagkainan. Ibig sabihin, sinasabi dito na natuto na ang mga Pilipino na gumamit ng mga kutsara, tinidor at saka kutsilyo kapag sila ay kakain, na dati naman ay nakakamay lang. So, yung mga larawan na yan ay mga natutunan natin sa mga Espanyol, mga pagkain na kinakain na rin natin nang dahil sa impluwensya ng Espanyol. Yan, next. Ang arkitektura, pagbabago ng estilo ng mga gusali at mga tahanan. Gumamit ng mga bato, mga ladrilyo or brick at matitigas na kahoy tulad ng mulawin at nara. Kapansin-pansin din ang estilong baroque sa mga gusali. Ito ay malimit na makikita sa mga lumang simbahan ng kumbento, maging sa mga paaralang tulad ng Universidad ng Santo Tomas. So mula dito sa bahay ng mga sinaunang Pilipino, ganyan. Nung dumating ng Espanyol ay unti-unting nabago at nagkaroon na sila ng mga bahay na gawa sa matitigas na kahoy at saka ladrilyo or mga bricks, parang mga hollow blocks. Ayan. Yan ang paaralang Universidad ng Santo Tomas dati. Sa relihiyon naman, unti-unti tinuro ang mga Katolikong kaugalian kagaya ng pagbibinyag, pagpapakasal, pangungumpisal, pagrosaryo, pagnonobena, pagsisimba, at iba pa. Nagpapalimbag ang mga praile ng mga bagong babasahin tungkol sa mga prinsipyo ng paniniwalang Kristiyano. Ang doktrina Kristiyana, kauna-unahang aklat na nilimbag sa Pilipinas noong 1593. Isang aklat tungkol sa katekismo. Akda ito nina Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva. Ito ay nagtataglay lamang na 87 pahina. Ayan. So, sa pagdating sa relihiyon, tinuruan tayo ng Kastila or Espanyol na magpa-convert or isali natin ang ating mga relihiyon mula sa pagsamba sa mga iba't ibang mga nilalang sa kalikasan patungo sa pagiging Kristiyano. Okay, sa edukasyon naman, pagpapatayo ng mga paaralang pangkolehiyo sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Itinuturo sa mga kolehiyo ang teolohiya, doktrinang Kristiyano, wikang Latin at Espanyol. Ayan. Tignan niyo yung larawan. Diyan sa larawan, walang formal na sistemang edukasyon ang mga sinaunang Pilipino. Kung saan lang sila nag-aaral. Sumusulat sila sa dahon, sa mga puno, doon sila umuukit. Doon sila naglalagay ng kanilang mga kung ano man ang mga idea na gusto nilang ilagay. Sa pagdating ng Espanyol, unti-unti yang nabago dahil nagkaroon na ng sistema ang edukasyon ng mga sinaunang Pilipino. Dahil dyan, kasi nagkaroon na ng mga elementary, ng high school at saka mga college. Nadali naman wala. Itinuturo sa mga sa pag-college ka na, ituturo na dun ang teolohiya, doktrinang Kristiyano, wikang Latin at Espanyol, geografiya, matematika, etika, filosofiya, lohika, retorika at panulaan.
Itinatag ng mga Jesuita noong 1589 ang Colegio de San Ignacio sa Maynila, na itinuturing na kauna-unahang kolehiyo sa bansa para sa mga lalaki. Ito ngayon ang kasalukuyang Ateneo de Manila. Ang Colegio de San Prudenciano naman ang kauna-unahang kolehiyo para sa mga babae, na itinatag noong 1594. Ang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611. Okay, so yan. Nagkaroon na tayo ng sistema pagdating sa edukasyon nung dumating ang mga Espanyol. Pangalang Espanyol. Paggamit ng mga pangalang Kristiyano tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana. Paggamit ng mga apelidong Espanyol tulad ng Garcia, Cruz, Valles, Santos at iba pa. Ito ang isa sa mga listahan na ipinalabas ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849. At ang listahan ay tinawag na Katalogo Alfabetico de Apelidos. At dyan na namili ang mga katubo ng kanilang apelido. So si Gobernador General Narciso Claveria ang nagsabi na gamitin ninyo ang pangalang Espanyol. Nung inilabas niya ang librong yan, or catalog na yan, dyan na namili ang mga Pilipino kung ano ang kanilang mga bagong pangalan. Pagdating naman sa wika at panitikan, paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi ng ating wika. Katulad ng mesa, silya, mga salitang galing sa kanila yan. Bentana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantikilya, kabayo, at marami pang iba. Okay, so tulong kaalaman. Ang panitikan ay refleksyon ng buhay na nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng tao. Okay, malaki din ang impluwensya ng mga Espanyol sa larangan ng panitikan. Nakilala rin noong panahong ito ang awit at korido. Ano ba ang awit? Ang awit ay isang tulang pasalaysay na may 12 pantig sa bawat taludtod. Ang halimbawa nito ay ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Baltasar or Francisco Balagtas, ang tinaguriang prinsipe ng mga Makatang Tagalog. Ang korido naman, ayan, ito naman ay tulang pasalaysay na may 8 pantig sa bawat taludtod. Ang Ibong Adarna at Don Juan Tiñoso ang mga halimbawa nito. Huwag kayong malilito sa pagkakaiba ng awit at sa korido, kasi pagka sinabi natin awit, ito ay mas mabagal na binibigkas. At pag sinabi natin korido, ay mabilis naman itong binibigkas. Naging tanyag naman sa panitikang Ilocano si Pedro Bucanek, ang ama ng literaturang Ilocano dahil sa kanyang epikong Biyag ni Lamang. Ayan si Pedro Bucanek. At ayan ang kanyang ginawa na naging dahilan ng kanyang pagiging sikat. Kilala rin makata at mandudula si Jose de la Cruz, na kilala bilang Huseng Sisiw, dahil paghingi niya ng sisiw bilang bayad sa kanyang pagtuturo at paggawa ng mga tula. Okay, yan si Jose de la Cruz. Si Modesto de Castro naman ay nakilala sa kanyang Urbana at Felisa. Ito ang kanyang isinulat. Ayan. Ang Urbana, pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at ni Felisa. Ito ay galing kay Presbitero D. Modesto de Castro. Kabilang pa rin sa panitikan noon ang mga tula, duplo at karagatan na kinawiwilihang gawin kapag may mga lamay sa patay. Ang sinakulo, moro-moro at sarsuela ay naging tanyag namang mga dulang panrelihiyon noong panahong ito. Naging mahusay rin manunulat noong huling bahagi ng pananakop ng mga Espanyol. Ang
ang mga Pilipinong nakapag-aral sa ibang bansa, gaya ni Marcelo H. Del Pilar, Graciana Lopez Haina at si Dr. Jose Rizal. Ayan sila, ayan ang kanilang mga larawan. Si Rizal ang sumulat ng walang kamatayang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na tumuligsa sa pamahalaang Espanyol at simbahan at sa mga maling pamamalakad nito. Ayan ang libro ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Umunlad din ang pamahayag sa panahong ito. Ang unang pahayagan sa bansa o unang dyaryo sa bansa ay ang Del Superior Gobierno sa pamamatnugot ni Gobernador General Manuel Lopez Gonzales de Aguilar. Una itong nailathala sa Maynila noong Agosto 8, 1811. Malaki ang naitulong ng mga pahayagan sa larangan ng propaganda sa pagpaparating ng kanilang kuro-kurong damdamin sa pamahalaang Espanyol at mga kapwa Pilipino. Ang halimbawa nito ay ang pahayagang La Solidaridad. Yan ang unang dyaryo sa Pilipinas. Musika, sayaw at sining. Ang pagkamalikhain at pagkahilig sa musika at pagpipinta ay likas na sa mga katutubong Pilipino. Natutuhan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol ang paggamit ng alpa. Ito ang alpa, ayan, parang malaking violin. Violin. Ito naman ang violin, gitara, piano at flauta or flute. Naipakita rin nila ang kanilang husay sa paglikha ng mga instrumentong yari sa kawayan. Pamana ng mga Espanyol ang organong kawayan. Ayan. Na nasa simbahan ng Las Piñas. Ito ay ginawa ni Padre Diego Serra, isang rekolektong misyonero noong 1818. Ayan ang larawan ni Padre Diego Serra. Ayan. Hindi maituro ng aking mouse. Ay, cursor. Ito naman si Juan Felipe. Siya ay isang mahusay na guro ng musika at kompositor. Itinalaga siya ni Emilio Aguinaldo bilang direktor ng pambansang banda ng unang Republika ng Pilipinas. At siya ang kompositor ng Lupang Hinirang na kinakanta natin hanggang sa kasalukuyan. Ang Lupang Hinirang ay ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang mga sayaw na tulad ng Karinyosa, Pandango, Lahota, Rigodon, Lancer, Polka at Surtido ay madali rin natutuhan ng mga Pilipino. Yung mga nasa larawan na yan, ang mga sayaw na aking binanggit. Pinakabantog ng mga pintor sa panahong iyon, sina Juan Luna na lumikha ng Espolarium. Ayan si Juan Luna at yan ang kanyang iginuhit. Ang Espolarium ang dibuhong nagwagi na unang gantimpala sa isang patimpalak sa Espanya. At si Felix Resurrection Hidalgo naman ang nagwagi ng medalyang pilak sa iginuhit niyang La Barca de Aqueronte. Ayan ang kanyang iginuhit naman. Okay, so dako na tayo sa suriin. Sasagutin niyo ang 5 katanungan na yan. Unang tanong, ano-ano ang mga pagbabago na ganap sa ating lipunan sa panahon ng kolonyal ng mga Espanyol? Isa-isahin niyo ito. Paano ito nakaka-impluwensya sa buhay ng mga Pilipino? Mahalaga ba ang ginampanan ng mga Espanyol sa buhay nating mga Pilipino? Bakit? At kung hindi naman, bakit hindi? Paano mo ito maiugnay sa pangkasalukuyang panahon natin at sa paraan ng ating pamumuhay sa araw-araw? Kalima, nakabuti ba o nakasama sa ating Pilipino ang mga impluwensyang nagawa at pagbabagong naganap? Ang panahon ng kolonyalismo, bakit? Sa pagyaman, isusulat niyo kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan. Una, ang mga pinta o tato sa katawan ng mga katutubo ay patunay sa kahusayan ng mga Pilipino sa pagpinta. Kalawa, ang La Solidaridad ay isa sa mga pahayagang nakatulong sa mga propagandistang ipahayag ang kanilang opinyon at saloobin. Ikatlo,
Hanggang sa kasalukuyan, ipinagdiriwang pa rin ng mga Pilipino ang kapistahan ng mga santo ng bawat bayan. Ika-4, maaaring nagtiyaga lamang ang mga paring Espanyol kaya nadagdagan ang kaalaman sa panitikan ng mga Pilipino. At ika-5, ang kulturang Espanyol ay iniangkop sa ating kultura at naging dahilan upang madagdagan at mapayaman ang ating kaalaman sa maraming bagay. Okay, sa isa-isip, lagi niyong tandaan na nagkaroon ng maraming pagbabago sa lipunan sa ilalim ng kolonyal ng Espanya. Ito ay mga pagbabago na may kinalaman sa halos lahat ng paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ay mga pagbabago na naghatid sa atin sa makabagong paniniwala, kultura at tradisyon. Ang pagdating ng kolonyalismo sa ating bansa ay naka-impluwensya sa ating Pilipino. Binago nito ang panahanan, paraan ng edukasyon, paniniwalang espiritual, sining, paglililo, awit, sayaw, wika at panitikan, tanghalan at higit sa lahat sa ating pag-uugali at pananamit. Sa isagawa, lalagyan nyo ng check ang hindi kasali sa pangkat. So, ang gagawin nyo dyan sa inyong mga answer sheet, isusulat nyo muna itong Maria Clara, Balot Saya, Baston, Camisa. Alin dyan ang hindi kasali? Halimbawa, ang hindi kasali dyan ay ang Balot Saya. So, lagyan nyo lang siya ng X or burahin nyo lang siya. Gets ko na yon. Basta ilalagay nyo isagawa ha, para alam ko na ang sagot nyo dyan ay isagawa. Isagawa bilang isa. Okay, may number dyan, may letter I dyan, ayan o. Isagawa, tas letter I. So, i-X nyo lang daw yung hindi kasali. Dito naman sa bilang dalawa ng isagawa, hahanapin nyo sa hanay B ang itinutukoy sa hanay A. Isulat ang titik sapat lang. Ayan. Number 1. Lumikha ng himig ng lupang hinirang. Sino dyan? Nagtinta ng espolaryum. Nagutos na gumamit ng apelidong Espanyol. Sumulat ng Florante at Laura. Dulang may kinalaman sa buhay ni Cristo. So lahat ng yan, ang mga sagot niyan ay nandito, pipili lang kayo. Sa tayahin, tutukuyin ang inilarawan sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot, sapat lang. Una, ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593 na may paksa tungkol sa Kristyanismo. A. Florante at Laura. B. Del Superior Gobierno. C. Doktrina Kristiyana. D. La Solidaridad. Kalawa, instrumentong pangmusikang nakalag sa simbahan ng Las Piñas. A. Konserbatoryo ng musika. Konserbatoryo ng musika. B. Musikang buho. C. Obserbatoryo ng Maynila. At D. Organong Kawayan. Katatlo, ang Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario na itinatag noong 1611 ay kilala ngayon bilang ano? A. Universidad ng Santo Tomas. B. Ateneo de Manila University. C. Colegio de San Ignacio. Or D. University of the Philippines. Ika-4, lahat ng mga pagdiriwang na na-impluwensya ng mga Espanyol sa mga Pilipino ay tungkol sa gawaing A. Pampolitika. B. Pang-agrikultura. C. Pangkabuhayan. D. Panreliyon. At ikalima, ang mga sumusunod ay mga pagtatanghal sa entablado na impluwensya ng mga Espanyol, maliban sa isa. Alin ito? A. Moro-moro. B. Komedya. C. Sarsuela. At D. Pasyon. Okay. Sa inyong karagdagang gawain, sa mga napag-aralang kultura na dinala sa atin ng mga Espanyol, pumili kayo ng isa at gumuhit o magdikit ng larawan na nagpapakita ng kulturang ito. Sa kabilang bahagi ng papel, ipaliwanag ninyo kung paano na-impluwensyahan ng kulturang ito ang kinalistang kultura ng mga katutumbong Pilipino. So, di ba, maraming sinabi doon sa diniscuss natin sa mga
na impluwensyahan sa atin ng mga Pilipino. Maraming mga bagay or maraming mga dahilan kung paano tayo na-impluwensyahan ng mga Pilipino. Pipili lang kayo ng isa sa mga diniscuss ko. Tapos, ipapaliwanag nyo kung paano na-impluwensyahan ng kulturang iyon ang kinagis ng kultura ng mga katutubong Pilipino. Okay, ito yung susi sa pagwawasto mula subukin natin hanggang sa tayahin. Okay, so dyan yung makikita ang inyong mga sagot sa mga sinagutan natin kanina. So, ganun pa rin, check-checkan ninyo, lalagay ng score, tapos saka sa akin, ipapasa sa Sabado. Yan lamang, maraming salamat.